Dadalaw na po tayo sa bagang sa mga banal. Muli babasa na ng talata sa 1 Corinthians 16 verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa bagang sa mga banal, ay gawin din naman ninyong utos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sa linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod na magsipan ayon sa kanyang iniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga bagan sa pagpapayan ko. At puritin po natin ang ating mga hinaryo sa page 68 at gamitin po natin ang una at ika-apat na stanza natin. When upon like billows you are tempestuous. Ready? Sing. When upon like billows you are tempestuous. When you are discouraged, thinking all is lost. Count your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is overall. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo pinipalingin mo at manalangin. Kawawang kapilan sa lahat, kayo Panginoon, inubos ng pagkasalamat. Sa lahat po ng biyaya at pagpapala na patuloy niyo po ibinibigay sa amin. At sa lahat Panginoon, kami pinipapasalamat sa buhay at kalakasan na tinataglay po namin sa mga oras na ito. Dalangin namin Panginoon ang mga salapi na sa harapan. Naway mag-awat ito sa pagpapalagaan ng piling Evangelyo at din sa pagpapaulad kung bakit sa bahay ng Panginoon. Dalangin din natin Panginoon ang makatulong ito sa ilan natin mga kapatid na may mga confidential. Patuloy namin hinihiling Panginoon sa mga susunod na mga araw at mga linggo na ikaw Panginoon ang gumabayad ng tingin sa amin sa aming mga trabaho at negosyo. Na ikaw Panginoon ang magkaloob sa aming mga pangailangan Panginoon. Uli ang mga bagay na hindi mo nasabit aming mga nabi. Patuloy po namin ang napasalamat at hinihiling sa ngalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus na may tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Amen. Muli sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magpapasalamat po tayo sa lahat ng kapatiran na dumalo sa ating pagtitipon sa umaga ito. Nawa sa mga susunod po na pagkakataon ay lubin ng Panginoon na muli po tayo magkatipon at magkasama. Yan, sa mga may nais po ibalita or tanong sa ating naging paksa sa umaga ito, malaya po kayo tumalong. Brother. Good morning sa inyo lahat mga kapatid. Sa ngayon ay naroon akong gulay. Madala. Kasi napanood ko sa kay Dr. Ong, pinakumpara niya ang okra sa kangkong. Mas marami pala kumain namin sa kangkong na okra. Ang okra naman, maganda. Inyong hiwain at ibabad. Yung pinagbabadan, yung po iinumin para sa mga diabetic.
sa high blood. Maganda po ang saka pagkat ang mga halaman ngayon, binigay sa ating Panginoon para tayo mabuhay, kalakasan natin makukuha sa mga halaman ngayon. Pwede po may tanong din ako kay Brad. Ano ba ang pagkakaiba ng panalangin at ang dasal? Ang alam ko po sa dasal ay memorize. Katulad ng ginagawa ng mga Katolik. Tawag na tawag kaya bang Ginoong Maria, hindi naman tayo ililigtas niya. Pagkat si Kristo lamang ang pagliligtas sa atin. Memorize po yan eh. Ama namin, bang Ginoong Maria, marami pong ibang mga sinasabi sila. At kinakanta nila ang ama namin. Kinakanta nila. Pero yun po yung talagang bakit nakakantahin? Kasi ang ama ang nagbibigay sa atin ng buhay. At sa panalangin, Brad, ay may tanong din ako. Pwede bang mulat? Pwede bang nakapikit? Anong pagkakaiba namin? Pero alam ko pareho lang eh. Di ba? Kasi tinuro ni Brad dito sa atin ito. Pwede mulat na nanalangin. Pwede din. Yung pala sa akin, mga kapatid, salamat po ng marami yan. Good morning po. Pag po ba kayo nakadila, nakakapag-concentrate po kayo manalangin? Hindi po. Simple lang po, di ba po? Kung saan po kayo magkakaroon ng taimtim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon, sa anumang paraan, sa anumang dako, yun po ang makakabuti. Hindi po tinuro yung kailangan nakahiga, nakaupo. Sabi po nila, bilang respeto daw kailangan nakatayo o nakaupo. Eh paano po yung may mga sakit? Pwede po nakaupo o nakahiga din sila. Ang mahalaga po ay nandun yung elemento po ng panalangin. Mayroon po akong lecture. Ano po ba ang mga dapat na nakapaloob doon sa panalangin natin para tayo ay dinggin ng Panginoon? Yun po ang susunod kong topic. Ano po ang dapat nating isinasama sa atin pong mga panalangin? Hindi po tayo hiling ng hiling, magagalit tayo pag hindi pinagkaloob ng Panginoon. Hindi rin po pwedeng paulit-ulit. Kung ano po yung laman ng puso, at kung kailan at dapat, sasabihin ng Panginoon kung kailan niya dapat ipagkaloob kung ano yung nararapat sa atin. Yun lang po. Sir JC.